Sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, wala na ba talaga tayong kontrol sa naturang bahura? Matutulad ba ang Escoda Shoal sa Scarborough Shoal? Pakinggan po natin ang pagpapaliwanag po ni Ed Linggao ng News 5 Everywhere. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag nalalabas tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ang ating reaction. Simulan na natin to. Let's do this. Sa pag-alis ba ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda or Sabina Shoal, nawala na ba tayo ng control sa nasabing bahura? Natatandaan po kasi ng marami ang nangyari sa Scarborough Shoal standoff noong 2012. Noong panahon yun kasi, Pilipinas pa ang may control ng Scarborough Shoal. Abril 10, 2012, hinuli ng BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy ang ilang Chinese fishing boat sa Scarborough Shoal. Sipin yung 2012, no? Philippine Navy nanghuhuli. No? Nanghuhuli ang ating Philippine Navy sa Scarborough Shoal. Bakit ngayon po ay hindi po natin gawin yon? No, kumbaga maigting, no? Maigting ang ating pagprotekta sa ating teritoryo. Questionable nga naman kasi ang ginagawa ng mga Chinese fishermen doon. Nahuli sa kanila ang mga protected corals, endangered giant clams at mga pating. Sa kabilang dako naman, pinuna ng iba ang paggamit natin ng BRP Gregorio del Pilar, isang Philippine Navy ship. Sa nakaraan kasi mga hulihan, Coast Guard vessels lamang ang ginagamit para iwasan na ma-militarize ang maritime dispute. Doon po nagsimula ang tinatawag ngayong Scarborough Shoal standoff, kung saan nagpadala ng kani-kanyang pwersa ang Pilipinas at China para magmatigasan sa Scarborough Shoal. Siguro yun ang kinakatakot ng ilan nating nasa posisyon, no, na kapag gumamit tayo ng Navy ship, dahil nga ginawa na po pala natin yan noong April hanggang July 2012, na Navy ship po ang ating dyan sa ating teritoryo sa Scarborough Shoal. No, na nagkaroon po ng standoff ang China, no, at ang Philippines. Kasi ang ginamit po natin ay warship. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Pero dapat lang po dahil yung iba pong bansa, no, na ginagawa ng hindi maganda o pinapasok ng teritoryo ng China, ganun pong ginagawa, di ba? Warship din at kanilang mga Coast Guard din, no? Warship at Coast Guard ang pinang-ano nila doon sa China, pinantataboy nila. Dapat lang po yun. At kung magkakaroon man tayo ng standoff, ay karapatan po nating pumalag. Dahil po yan po ay ating teritoryo. Sana po, no, magawan po ng paraan talaga to ng ating mga opisyal. Habang may standoff sa Scarborough, sinabayan yan ng China ng mga sanctions. Pinahirapan makapasok ang Philippine fruit exports sa China hanggang sa mabulok ang mga ito sa pantalan ng China. Nagkansela rin ng mga tours ang maraming Chinese travel agencies papunta sa Pilipinas. Pero ito ang maganda rito, no, sa nangyari na to, no. Tayo yung kumbaga lamang tayo, no, dahil talagang pumapalag tayo nung panahon na to, nung 2012. Sa pagkakaalam ko, no, si Noynoy yata ang presidente nung 2012. Pero kung iisipin nyo, no, nag-sanction ang China sa atin, no? Tayo ang sinanksyonan. Dahil, alam niyo naman yung China, di ba? Gagawa ng paraan yan para talaga mahirapan tayo. No, inano nila yung trade natin sa kanila, nabulok nga daw yung mga saging at yun nga. Pati po yung travel and tours nila, no? Kumbaga, hinigpitan din nila yung pagtuturist natin sa kanilang bansa. Parang para sa akin, no? Maganda yon na kumbaga nararamdaman nila na pumapalag ang Pilipinas. No? Sana ito rin ang gawin natin. Kasi katutuusin, di ba? Matagal na po ginagawa sa atin yan ng China na pinahihirapan tayo. Bakit? Kasi ganun din ang mangyayari. Kaya pumalag, kaya hindi, pahihirapan tayo ng China. So mas magandang pumalag na lang tayo, di ba po? Ganun yun eh. Sa huli, sinubukang mamagitan ng US ng isang compromise deal para hindi na po mag-escalate ang standoff. Sipin nyo, no, yung matagal ko nang sinasabi sa inyo, ang US po talaga ay pangbalanse. Tignan nyo na magitan dito ang US. Di ba? Para ma-de-escalate ang pangyayari na yan na standoff ng China at ng Pilipinas. So, noong araw pa, no, 2012 pa yan, isipin nyo, ganun na po katagal, ay namamagitan na talaga ang US para hindi po
tumaas ang tensyon ng mga bansa na yan tulad natin. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Kaya sana po na mapag-isipan na po talaga ng ating gobyerno na magpasama na tayo sa US. Lahat po ng ginagawa po ng US ay para po rin po sa kapakanan natin. Dahil kung tutuusin, no, kung ako lang po ang tatanungin yung opinion ko, mahihirapan na po tayo makabalik sa Escoda Shoal. Kasi nga po, pinulaot ang BRP Teresa Magbanwa ng walang kapalit. Pero ang intindi ng Pilipinas para patas ang lahat, sabay dapat aalis ang pwersa ng China at Pilipinas sa Scarborough Shoal. Ang problema, ang barko lamang ng Pilipinas ang umalis at naiwan ang mga barko ng China. Yun lang. Yun lang po, ano, nautakan tayo ng China. At alam po natin, no, ngayon sana po maging aral po to, no, wag na wag po tayong makikipag-deal sa China. Dahil unang-una ay hindi po sila susunod sa napag-usapan. Mautak po sila. O tuso, masabi nating tuso talaga ang China. Wala po silang susunding kasunduan. Tulad po nung nakaraan lang na nakipagkasundo ang ating DFA, di ba? Mismong sila po agad pong lumabag po sa napag-usapan at siniraan pa po tayo. Tayo pa raw po yung talagang kailangan magpaalam sa kanila, no? Kaya ito po yung nangyari, no? Ang umalis lang po pala sa Scarborough Shoal ay ang Pilipinas at naiwan po ang China. So, kaya po pala nila nahawakan ng Scarborough Shoal dahil umalis po tayo, naniniwala tayo na aalis din sila, pero hindi sila umalis. Kaya hindi na tayo nakabalik sa Scarborough Shoal at nahawakan o nakontrol na nila ang Scarborough Shoal. Barko lamang ng Pilipinas ang umalis at naiwan ang mga barko ng China. Ayon kay dating Chinese Vice Minister for Foreign Affairs na si Fu Ying, walang ganong commitment na binigay ang China. At magmula po noon, hindi na po iniwan ng China ang Scarborough Shoal. Yun lang, di ba? Kaya kung magkakaroon man ng kompromiso ay wag po tayo makipagkasundo sa anumang usapan sa China dyan sa ating mga teritoryo. Unang-una, wala pong dapat ganun dahil atin po yan. Legal po sa atin ang ating teritoryo sa EEZ natin dyan. Sa lahat po ng dyan sa West Philippine Sea na inaward sa atin noong 2016 ng arbitral ruling. Wag po tayo makikipagkasundo ng dapat ganito, dapat ganyan dahil unang-una, hindi po i-honor ng China ang magiging kasunduan natin. Tulad dito, yung sinabi po nito, wala raw pong ganon. Kaya hindi nila iniwan na Scarborough Shoal, hawak na nila, kontrolado na nila. Kanila na yun, yung teritoryo na yun, kasi hindi na tayo makakabalik. Sipin nyo yun, di ba? Mabait ang Pilipinas talaga kung tutuusin, no? Kala natin na may ganong deal, tayo yung sumunod, ganoon yung nangyari. Maging aral na po sana itong nangyari dito sa Scarborough Shoal. Ang tanong ngayon ng marami, ganon din kaya ang mangyayari sa Escoda Shoal sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa doon? Meron mga katumbas po pero meron din mga pagkakaiba. Parehong Scarborough at Escoda pasok po sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ibig pong sabihin, ang Pilipinas ang may karapatang makinabang sa mga yamang dagat ito. Pero ang Scarborough Shoal po ay isang high tide elevation. Ibig pong sabihin, nakausli siya kahit naka-high tide. At sa international law at sa UNCLOS, ang high tide elevation ay maaring angkinin ng isang estado. Ang Escoda or Sabina Shoal naman ay isang low tide elevation. Ang low tide elevation po ay hindi maaring angkinin ng estado, bagamat maaari itong maging bahagi ng EEZ ng isang bansa. Ang ganda ng paliwanag niya, no? Kumbaga, yun nga, no, yung Scarborough Shoal ay pwedeng i-claim ng isang bansa o isang state. Pero itong Escoda Shoal ay hindi. Kailangan lang, pwede lang siya maging EEZ o Exclusive Economic Zone ng isang bansa. No? Na which is inaward sa atin. So, ito talagang Escoda Shoal ay legit, no? Na inaward sa atin talaga. Talagang atin talaga yan. Kumbaga, itong Scarborough Shoal pala, pahirapan pala talaga yan. Dahil po high tide elevation yan. Ganun po pala yung pagpapaliwanag dito ng Ed Lingaw. Estado, bagamat maaari itong maging bahagi ng EEZ ng isang bansa. Gaya po natin. Yun lang. Nakita na rin po natin ng ilang low tide elevation sa ating EEZ, gaya po ng Mischief Reef na ginawang artificial islands ng China. Na nga, no? Yung Mischief, yung sinasabi po natin yung katabi ng Pag-asa Island. Low tide yon, atin yon, legit. No? Nasa natin yun, EEZ natin yun, inaward sa atin ng arbitral, pero nakuha ng China. Bakit?
'Di ba? Ibig sabihin lang po noon ay hindi po maigting ang pagbabantay ng Pilipinas excuse me, doon sa ating teritoryo na yun sa Mystic Trip, 'di ba? Kaya sana po yung iba pa po natin mga teritoryo o EEZ ay hindi po mapabayaan ng Pilipinas. Kasi pa nga po sa Mystic Trip nakuha na nila. Meron ng military base doon. Etong Skoda, 'di ba? Tinambakan na ng coral yung ilalim kasi nga yung balak din nila. Low tide elevation din yan, atin din yan. Nasa EEZ natin yan, tayo legal na nagmamay-ari. No? Kailangan po makabalik po ang Pilipinas diyan, mabantayan ng maigi. Kasi po para sa akin po, no, kalokohan po yung sinasabi nilang radar lang, no? Kailangan lang na bantayan ng radar, ganun-ganun. Kailangan po natin ng presence o ng presensya natin ng mga barko natin sa ating teritoryo sa Skoda Shoal. Dahil sila na nga po rin nagsasabi, no, napakalaki po ng Skoda Shoal. No, kapag natayuan lang po ng isang military base yan ng China, hawak na po nila ang buong Skoda. Yun po yung pinag-uusapan dyan eh. Hindi po yung kailangan radar lang, kailangan hindi lang po presence ang gawin natin dyan. Kailangan po yun, yung presence. Kasi po malaking factor po talaga yung nandiyan na po tayo eh. Sana po, bago nila pinold out ang Teresa Magbanwa, ay pinalitan muna nila ng barko. Advantage na po natin yun eh. Kaso nga lang po, hindi po ganun ang ginawa nila. So ngayon, alam nyo na po yung nangyari, no? Na may pinalit po silang barko na mas maliit. Kaso nga po, ilang beses nag-attempt yung barko na yon ay lagi pong naharang. Unsuccessful po. Multiple times pong nag-attempt na pumasok ng Skoda Shoal yung barkong ipinalit nila sa Teresa Magbanwa. Pero bigo pong makabalik sa Skoda Shoal. Ganun po yung nangyari. Isa pa, ang Scarborough Shoal kasi iisa lang ang lagusan o pasukan sa kanyang mayaman na lagoon. Kung sino po may control ng entrance ng Scarborough Shoal, siya na rin po ang may control sa buong bahura. Yari. Pero sa Skoda Shoal naman, marami pong daluyan kaya't mahirap pigilan ang labas-masok ng mga barko. Ang argumento ng mga otoridad natin, hindi mawawala sa atin ang Skoda Shoal dahil po dyan. Ngayon, ang kinakatakot natin ay ang kawala ng Skoda Shoal. Ang kinakatakot naman ng China ay baka magsampa na naman tayo ng barko sa isang bahura, gaya po ng Skoda. Yan kasing ginawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong 1999 nang isadsad natin ang World War II landing ship na BRP Sierra Madre sa Ayungin para magsilbi pong outpost natin doon. Dapat lang, no? Para sa akin, magganon din tayo nung tulad ng ginawa sa BRP Sierra Madre para talagang may permanenteng outpost tayo sa Skoda Shoal at sa lahat pa po ng ating EEZ. No? Kasi ganoon din lang mangyayari. Gagawa ng paraan ng China. Araw-araw tayong babangga-banggain dyan, di ba? Yung sana yung lumang-lumang barko natin, ano na rin natin dyan, isadsad na rin natin dyan. Magharit na sila kung magharit. Kasi wala po silang magagawa kung gagawin natin yun. Unang-una, i-easy natin yan. Tayo ang legit na nagmamay-ari ng teritoryong yan. Ayon kay Vice Admiral Alex Lopez ng National Maritime Council, nagpanik po ang China nang iposte ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal ng 5 buwan. Binabantayan kasi ng Magbanwa ang mga ulat na baka magsagawa ng land reclamation ng China sa Skoda Shoal. Pero ang hindi lang po maintindihan ng China, wala naman po tayong balak isadsad ang Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal. Unang-una, bagong-bago yung Teresa Magbanwa, no? At yan ang pinakamalaki nating Coast Guard vessel actually. Nagaling po ng Japan. No, pinakamalaki natin yan at bago yan. Hindi po natin isasadsad talaga yan. Kalokohan yun. Unang-una, ang Teresa Magbanwa po ay ang pinakamalaki nating barko sa Philippine Coast Guard. 96 meters long po, halos 300 feet. Pangalawa, hindi po ito World War II vintage. Tama. Isa po ito sa ating mga pinakabagong barko. Ginawa lamang ng Japan Shipbuilding noong taong 2022 na hindi pa tayo tapos bayaran. Ha? Hindi pa pala tapos bayaran ng Teresa Magbanwa. Ayun na nga. Tapos na butas-butas lang ng ganun, no? Ay lang po, no, na-explain na po dito ni Ed Lingaw yung lahat ng impormasyon na kailangan po nating malaman. Sana po hindi po matulad sa Scarborough Shoal ang Skoda Shoal. Kasi po, wala na po yung Mystic Trip, nakuha nila. Diba? Yung katabi ng Pag-asa Island, meron na sila military base. Pati po yung sa Scarborough, nakuha na rin nila. Wag na po sana itong Skoda at yung iba pa po nating mga teritoryo.
Yun lang po, no? Sana nagustuhan nyo ating reaction video. Comment down below kung ano sa loobin nyo sa napanood natin. Like this video kung nagustuhan nyo. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.